deeply po. Not a shallow love, not a selective love, but a deep love, a sincere love, that God-centered kind of love. No? Amen po. Katulad po nung teaching po ni Ate Engineer last Friday, no, hindi lang po selective dapat yung love na binabahagi po natin sa ating pong mga kapwa. 'Di ba? Hindi po natin sasabihin yung kasulad po ng sinabi niya na love ko si Kuya James kasi mabait siya sa akin. Love ko si pastor kasi binibigyan niya ako ng ganito. Hindi po ganoon, hindi po doon nasusukat yung love na ibibigay po natin sa ating pong mga kapwa. Amen po ba? Amen po. So, ayan po, before we dive po sa ating pong pinaka teaching sa gabi pong ito, let me ask you po a genuine question. I-imagine po natin, no? Have you ever felt po that have you ever felt po that like you're already empty? Yung feeling po na physically present po tayo, pero emotionally and spiritually drained po tayo. Na naranasan na po ba natin yon? Amen, na feeling sa panlabas po natin okay tayo, nagwo-worship tayo sa Lord. Pero deep inside meron po tayong struggle. Di ba po? Minsan po, kahit anong gawin natin, it's still enough. Kasi po wala po yung pagmamahal, yung God-centered love ni Lord sa atin. Amen po. The reality po kasi, yung buhay po natin is exhausting, nakakapagod. Amen po. Tao lang po tayo, di ba? Napapagod po tayo. No, there's a lot of pressures, di ba? Yung favorite line ni ate, makakapagod. Yung, di ba po, sa atin po, there's a lot of pressures, di ba? There's a lot of expectation, there's a lot of disappointments po. Minsan po, nadi-disappoint tayo sa sarili natin na hindi natin nagawa yung gusto nating outcome. Na kunyari, gusto natin na makapag-graduate tayo on time, tapos meron po tayong back subject, tapos sisisihin natin yung sarili natin, sisisihin natin si Lord. Hindi po ganon. Dapat po, sometimes po, no, sa ating po mga buhay, sometimes you give love, di ba? But wala pong return. Katulad po nung sinabi, nung last teaching nung Friday po, minsan po nagbibigay ka ng love, pero walang return. No? Sometimes we trust, but it still hurt. Di ba? And slowly po, yung puso po natin is napapagod po, no? We're getting tired of loving, we're getting tired of hoping and trying po. And that's what po, when we realize that the worldly love has limit. Amen po. Kahit man po sabihin natin na mahanap po natin yung forever po natin, no, yung mga asawa yung mga asawa po natin, no, hindi po natin masasabi na talagang yun na po ang talagang definition, the real definition of love, no? Yung worldly love po is there's a limit, no? Minsan napapagod din po, minsan may understanding po, di ba? Sa mag-asawa po may understanding, di ba? It's getting tired, minsan po walang pagkakaintindihan. Pero ang sabi po dito, but the love of God is different. Ibang-iba po yung love na pinaparamdam sa atin ng Panginoon. Kahit ubos na po tayo, no? Kahit nagfe-fail tayo, na nakakagawa tayo ng kasalanan, He still full us. Amen po. Pinupuno niya po tayo. Kahit feeling po natin nag-give up na po tayo sa buhay, God's never gives up on us po. Tandaan po natin yan. Huwag natin sabihin na, ayoko na Sister Joy, hindi ko na kaya. Huwag po natin sabihin yun. Let's pray po to the Lord kasi hindi po nag-give up ang Panginoon sa atin. Even in our weakest moment, nandyan lang po si Lord. No? That's where His love po follows the most po sa atin, mga kapatid. Amen po ba? So, ang sabi po doon ulit, sa binasa po natin, no, yung above all, di ba? Yung above all, love each other deeply because love covers a multitude of sins. Amen po. And says, ang sabi po doon, love covers a multitude of sin. No, hindi po sinasabing ini-ignore natin yung kasalanan. Lahat po tayo nagkakasala. Amen po. Wala pong exempted. Amen po ba? But it means po, ang sabi po dito, choosing grace over judgment.
It means po, you don't easily give up on people. You don't quickly condemn because ang pagmamahal po ng Lord, God's love sees beyond the mistake, no? It sees the person, the purpose and the potential po. Yun po, dun po natin makikita, dun po natin madarama yung pagmamahal ng ating pong Panginoon sa atin. Amen po ba? Sabi po dito, dun sa title po natin, no, that the love that covers, that restores and gives life. No, God's love is not just something that we feel, that you feel, no. It's something that moves, that transforms and empower our lives. Amen po. Ang sabi po dun, it covers, no. Hindi po sinasabing to hide the sin, no, but to remove its power and give you forgiveness po. Nare-receive po natin yung forgiveness natin sa Panginoon kung meron po tayong tamang relasyon sa Kanya. Amen po ba? We are no longer defined by our past. No? Hindi na po tayo dinedefine ng past natin kung madami po tayong nagawang kamalian, kung dati po madami po tayong chinichismis, di ba? Ang dami po nating binibitawang hindi magagandang salita. But God's love po, by God's grace po, tayo po ay binago ng ating pong Panginoon. Simula po nung nakakilala tayo sa ating Diyos. Amen po. Ang sabi din po doon, it restores, no? It brings us back to our relationship with our God. Amen po. It rebuilds once again the broken, yung broken po sa puso natin. It realigns our purpose po. Amen po. And it gives lives, no? Not just po a fresh start, no, but a newly identity po, mga kapatid. So when God's love in our life, no, ang sabi po dito, so when God's love moves in our lives, you don't stay the same. You rise, you change, and you live again. No, kapag nakakilala na po tayo sa ating Panginoon, mawawala na po lahat. We will never be the same again. Amen po ba? So, simple illustration lang po. Alam ko pong familiar po kayo dito. Yung woman po, yung caught in adultery po in the book of John. Di ba po? Ang sabi po doon, she was dragged before Jesus. Ang dami niya pong, siya po ay punong-puno ng kahihiyan, punong-puno po ng guilt, ng condemnation. And ang sabi po doon, according to the law, she deserved a death. No, yung babatuhin po siya hanggang siya po ay mamatay. 'Di ba? Imagine po natin yun, wala na po siyang pag-asa. But ano po yung sinabi ng Lord? But what Jesus do po, sabi niya po dito, He didn't condemn her. Hindi po kinondemn ni Lord, hindi po kinondemn ng Panginoon siya. He said po, sabi po doon, He who is without sin, cast the first stone. One by one, they left. And Jesus said, neither do I condemn you, go and sin no more. Hindi po ba, nakakaiyak po yung sinabi ni Jesus dito, no, kahit marami pong kahihiyan siyang nagawa, madami po siyang guilt na nagawa, pero ang sabi po ni Lord, go and sin no more. Diba, yun po yung pinaka-heart ng ating pong Panginoon. He covered the sin of that woman po. He didn't deny the sin, diba? But he didn't push her away po. Instead po, ang sabi niya, go and sin no more. Ibang-iba po ang pagmamahal ng ating pong Panginoon. That love that covers all the multitude of sins po, diba? That love that restores us once again, that give us lives once again po. And that the same love for us po, no matter how deep is our past, napakarami po nating pagkakamali sa ating pong nakaraan, God's love can cover it po. No? Amen po. And not just cover it, mga kapatid, but it gives us transformation. It gives us life and give us new direction po. Amen po. Kapag tayo po kapag ang Diyos po ang nagmahal sa atin, ibang-iba po, di ba? Hindi po natin yan makikita sa worldly love. Hindi po natin yan
makikita sa mundong ito, ang pagmamahal po ng Diyos ay kakaiba. It is sacrificial, it's unconditional love. Amen po. So, may tatlong bagay lang po akong iiwan sa gabi pong ito. 3 things we need to remember po. Number 1 po, God's love covers our weakness and give us confidence. Nakuha po ba natin? God's love covers our weakness and give us confidence. So ano pong sinabi in Romans 5 verse 8? Ang sabi po dun, while we are still sinners, God died for us. No? God didn't love us because we're perfect. Hindi niya po sinabing mahal ko lang si Pastora Pearl kasi siya lang yung nananalangin. Dahil siya yung perfect, yung iba hindi ko na mahal. Hindi po yun yung sinabi ng Lord sa atin. Di ba po? He loved us. He loved you when we are broken. Kung nasa lowest point po tayo ng buhay po natin, ang Lord po ang nagmamahal sa atin. He chooses us po. Because of that po, no, we don't need to be afraid po to come Him. Sa ating pong secret place, kailangan po nating mag-worship sa ating Panginoon. Kailangan po nating isik ang presence ng ating pong Panginoon because God chooses us po. No? You don't, hindi po natin kailangan mag-hide no, ng ating pong mga, kung ano man po yung hindi po natin maamin-amin na kasalanan sa kapwa po natin. Isurrender po natin yun sa ating pong Panginoon. Siya po ang nakakaalam ng puso po natin. Wala po tayong maitatago sa ating pong Panginoon. Amen po. He chooses us and He loves us po. And when we understand that kind of love po, we gain the confidence. Amen po. We gain the confidence not in ourselves, but in His love. No? Ang sabi po dito, and a person who knows they are loved by God cannot easily be shaken by fear or rejection. No? Kapag tayo po ay may confident, no, tayo po ay may confident na alam nating mahal tayo ng Diyos, hindi po tayo matitinag, hindi po tayo basta-bastang matitinag. No? Kahit po, for example po, kahit po i-persecute po tayo, no, by sharing the Word of God, hindi po tayo matatakot sa rejection. Amen po. Kailangan po, mas ano pa tayo mas magalak pa po tayo kung nare-reject po tayo dahil ginagawa po natin ng tama yung pinapagawa ng Lord sa atin. Amen po ba? So ayan po, yung number 2 po natin. Ang number 2 po, God's love restores and make us new. Nakuha po? God's love restores and make us new. So ano pong sabi in 2 Corinthians 5 verse 17? Ang sabi po dito, if anyone is in Christ, he has a new creation. Amen? The old has gone, the new has come. Amen po ba? God's love doesn't cover. No, it rebuilds po. The old us, yung marami pong insecurity, maraming pain, napakaro guilt na, it's slowly replaced po with peace, with confidence, and with purpose. Amen po. Na ako po dati, aminado po ako na ganito po, ayoko pong magsalita sa harap kasi feeling ko manginginig ako. Hindi ko kaya. But ang sabi po doon, pinanghawakan po natin in 2 Corinthians, no? If anyone is in Christ, he has the new creation. Napalitan na po lahat ng guilt po natin, yung fear po natin, ng peace, ng confident, at alam po natin that may purpose po na gagawin ang ating pong Panginoon sa atin. No? So, if we feel stuck po in our past, remember this po mga kapatid. No? This is not yung final story po natin. God's love is still working in us. No, ang sabi po dito, you are being restored, renewed, and transformed. Ano po sabi dun sa kanta ng Come and Reign Again, dun po sa bridge niya, di ba po? Yung revive me, restore me, and make me new. Amen po. Nire-revive po tayo ng ating pong Panginoon. Huwag po tayong mag-stuck sa past natin na, hindi madami akong kasalanan, feeling ko, hindi na ako papakinggan ng Lord, hindi na ako mahal ni Lord. Hindi po ganun. Kailangan po natin, let's remember po that hindi po yun yung final story po natin because God will transform and renew us.
Amen. So number 3 na po, last na po ito. Ang sabi po, God's love must follow through us to give life to others. Ulit po. God's love must follow through us to give life to others. Ang sabi po in 1 John 4 verse 11, ang sabi po dito, since God so loved us, we also ought to love one another. Kailangan po nating mahalin ang isa't isa. Hindi po pwedeng mahalin lang natin sila kasi yun nga, nandyan siya eh. So, parang pagpapakitang tao lang. Hindi po ganon. We are not just called to receive love po, mga kapatid. We are called to give it. Katulad po ng pagmamahal ng Lord, kailangan po natin yang i-share sa ating pong kapwa. No? The love that we receive from God is the same love that we release to others. Amen po. Ipakita po natin yung pagmamahal. No, yung pagmamahal. Sige po, isa pong malakas na palakpak sa ating pong Panginoon. Ayan. Yung love po that we receive from God is the same love you can release to others. Hindi po pwedeng sorolohin lang po natin yung love ng Panginoon. No? Wala ako yung nag-pray dito, bakit ko pa i-share? Hindi po ganon. Dapat po, i-share po natin sa iba. Let's work on it, mga kapatid. Huwag po nating sarilihin po. Because in the world full of broken people, God will use us as an instrument po. Especially po kapag may tao pong nangangailangan ng healing. Ipag-pray po natin sila. Doon po nila mararanasan yung pagmamahal, yung love ng Lord sa kanila. Amen. Ipag-pray po natin sila. Amen po. When we choose to love, even when it's hard, forgive when it's hurt po. Kahit po mahirap pong magpatawad, kailangan po natin gawin. Kasi Kristiyano na po tayo. Katulad din sabi ni Ate Emma na mahirap man magpatawad, pero kailangan po natin. Kasi tayo po yung nakakilala sa ating Panginoon. Amen po. We need to release the same love that God's given us po. Amen po. Ang sabi po dito, when you choose, ito po, ang sabi po dito, let's understand even when it's difficult po. Doon po nagsisimula yung breakthrough love that brings life. No? Because through us po, other will experience God's love. Katulad po na nabanggit natin kanina. No? Kailangan po na ipanalangin po natin yung mga kapwa po natin as a Christian po, yung mga nangangailangan ng kagalingan. Huwag po natin isipin na, hindi nahihiya ako, baka kasi madaming tao dun. Baka i-observe nila yung panalangin ko. Hindi, saka na lang sa secret place ko na lang ipagpe-pray sila. Huwag po ganon, di ba? Kapag po tayo ay pinanalangin po natin yung taong yun, di ba? Nagagalak po ang Lord. Kasi nare-receive niya po yung pagmamahal na binigay ng Lord sa atin. Tayo po yung nagiging instrumento ng Panginoon. Amen po ba? Amen po. So ayan, wag po tayo yung papetiks-petiks na lang po, di ba? Wag po tayo yung pahiya-hiya na lang. Lumabas po tayo sa comfort zone natin. Amen po. Ako po, lumabas po talaga ako sa comfort zone ko. And ayun po, talagang nakaka-bless po talaga if i-offer po or tayo po ay mag-surrender sa Lord. Di ba po? Hindi po madali na tayo na lang po is makikinig na lang. Tayo na lang is nakaupo na lang dyan. Hindi po ganun. Especially sa ating pong mga kabataan. Kailangan po, kapag i-assign po tayo ni Ate Raquel, huwag po natin sabihin, alate, nahihiya ako. Hindi po ganun. Mag-Galaxy Shamsi. Hindi po ganun. Kailangan po kapag in-assign po tayo mag-pray, magpasalamat tayo. Wow, thank you Lord kasi nagbigyan ako ng opportunity na mag-pray. Amen po. Nabigyan ako ng opportunity na magsalita. Diba? Katulad po ni Kuya Ason, kapag sinasabi, Kuya, ikaw po yung magturo sa LGN, ganyan. Sige, ading, sabi niya. Nakaka-bless po ang buhay ni Kuya Ason kasi talaga pong ganun lang po, mahiyain siya, pero glory to God, Pastor Joey pa nga po ang kanyang pag-preach Oo, totoo po. Kung ma-witness nyo lang po kung paano siya mag-preach, talagang nakatatak po sa isipan ko yun, no? To how to be a matured Christian. Yun po yung sabi niya.
no, na hindi lamang po na sinasabing tumutugtog tayo diyan, tumatayo tayo diyan. Matured Christian na tayo. No? Ang sabi po niya doon kailangan po magkaroon po tayo ng pusong handang magpaturo, no? Yung pusong handang makinig sa ating pong mga leaders. Ganun po. And yung puso po na handa pong magmahal sa bawat isa kahit po minsan sa practice po or minsan po hindi po natin yung pa-perfect yung kanta, minsan po paulit-ulit tayo. And minsan po meron ng nakasimangot, napapagod na. Pero by the grace of God po, 'di ba? Kapag tayo po ay nanalangin at in-spread po natin yung love na katulad po ng ating Panginoon, lahat po ay magbabago. That's when we start feel po the breakthrough po. Amen, in our lives, in our relationship po sa ating pong kapwa. And let's remember po that loves never runs out po. Ang sabi po dito, the more you give it, the stronger it becomes. So let's share the love of God to others po, mga kapatid. So ayan po, conclusion na po tayo. Ang sabi po dito, if we feel hurting po, kapag nafe-feel po nating walang nagmamahal sa atin, kapag nafe-feel po natin nasasaktan na po tayo, let's remember that God love will cover us. Amen po. Ang sabi po pa dito, if we feel broken po, His love will restore us once again. If we are lost, the love of God will give us life again. So, ngayong gabi pong ito, so tonight po, don't hold back, mga kapatid. Let's open our heart to allow God's love po to deeply, no? I-allow po natin yung love ng Lord deeply sa atin. And not just in our mind, no, but in our whole life. No, let's receive the love of God, hindi lamang po sa ating pong isip, kundi sa ating pong buong pagkatao in our whole life. No, amen po. And once again po, kailangan po natin, no, once again, we will experience that love po na hindi lamang po na sinasarili lang po natin. Share it, no, live it, and show it to others po, mga kapatid. Because the same love po that covers us, that cover you, that restore you, and give you life, will also give life to others po. Amen po, palakpakan po natin ng Diyos. And this is not just the love po, no? This is the love that covers and gives life po. Kaya kailangan po natin na tandaan po yun, na tayo po ay mahal ng Panginoon at kailangan din po natin i-share ang love na katulad po na pinaranas ng ating pong Panginoon sa atin. Sige po, isa pa muling malakas sa palakpak. And dun po nagtatapos ang ating teaching ngayong gabi. Konti lang po ito, and to God be the glory po.